Patuloy pa rin po ang investigasyon ng LRT sa pagsalpok ng isang tren nito sa isa pang tren noong weekend. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, nandito ako sa depot ng LRTA kung saan nandito yung dalawang coaches, dalawang bagon ng dalawang tren na nagkabanggaan nga ng 7:03 ng umaga nung Sabado. Nandito yon para simulan yung repair at isailalim sa investigation dahil inaalam kung ano ang naging problema. Ito ba human error o mechanical problem? Dalawang basic question na gustong alamin ng fact-finding team ng LRTA sa kanilang investigasyon. 600 passengers per hour, Connie, ang nabawasan sa kakayanan ng LRT 1 southbound at northbound ang maapektuhan itong insidente na ito ng Sabado sapagkat kada bago na ito ay 300 passengers per trip yung kanyang naisasakay. So kung dalawang bago nito, 600 per hour ang hindi maisasakay na pasahero. Bagamat nung Sabado pa ng umaga, Connie, ay bumalik na sa normal na operasyon ang iba pang tren ng LRT1 sa linya na yon. At nung mga oras na yon, umaabot ng kulang-kulang 10,000 passengers ang naapektuhan dahil sa paghinto at pagkumpuni at pagtanggal ng mga apektadong tren sa linya nung mangyari nga ang insidente. At 7:25 naman ng umaga na ibalik din daw ang operasyon. Nasa kamay na ng fact-finding team, Connie, yung black box ng tren. May black box din ang tren para makita kung ano yung naging aksyon ng makinista at ano ang naging response ng makina at ng automatic signaling system ng mga oras na magkaroon nga ng collision sa dalawang tren. At kasama ng black box ay ang statement ng makinista mismo, yung mga guards on duty sa monumento at yung ding nakasakay sa tren at ilang statement din mula sa mga tren na apektado ng aksidente. At itong mga ito itatahiin para malaman kung ano ang naging dahilan ng insidente na ito nung Sabado. Dalawang basic question kasi, Connie. Unang-una, bigyan ko lang kayo ng kaunting paliwanag. Ang ating LRT system, meron siyang computerized signaling system. Meron yung automatic braking system na pagka yung sistema ay may nakitang anomalya o error na define ito yung automatic na magpapahinto ng lahat ng tren sa buong linya. At yun yung nangyari nung Sabado dahil nga sa sa fluctuating power source ng mga oras na yon. Pero ang pinagtatakahan nila, bakit kahit na may automatic braking system, itong tren na isa ay nagtuloy-tuloy ng kanyang andar after a few minutes at tinumbok nga nito yung isa pang stalled train sa may Monumento Station. Kaya nangyari itong problema na ito. Ngayon, ito bang makinista, Connie, ay nagsarili? In-override niyo ba yung sistema dahil pwede ang gawin under the system? O kaya naman nagkaroon ng failure yung automatic braking system nila na nakaandar yung tren. Pero kung nakaandar man ang tren kahit na naka-red light, bakit pa rin daw ito umandar ng walang go signal ng control center? Dahil ang kanilang protocol, kahit na magkusa o magsarili ang makinista, kailangan niya magpaalam sa control system na siya ay uusad na. Ito mga bagay na ito ang sasagutin ng kanilang fact-finding investigation na inaasahang lalabas ngayong linggo. At itong fact-finding investigating team na ito ng LRTA ay isusumite sa DOTC ang kanilang findings. Ang DOTC kasi gumagawa rin ng independent investigation at ito ay i-collate nila bago nila ilabas sa atin kung ano ba ang naging dahilan talaga nitong problema na ito sa LRT1 nung Sabado. Ina-assure naman ng LRTA ni Attorney Hernando Cabrera na back to normal at safe at maayos yung kanilang automatic signaling system, yung braking system at wag daw dapat matakot ang mga pasaherong sumakay sa LRT. Connie? Mark, balikan ko lang yung explanation mo kanina kasi marami ang nagsasabi, nagtataka sila kung papaano daw nagsalpukan. Salpukan ba talaga ito head-on o binangga? Katulad nung nabanggit mo kanina para paglilinaw lamang, binangga nung isang baguan, yung isa pang tren na nakahinto. Tama ba yon, Mark? Sige, ulitin ko. At 7:03 ng umaga, nagkaroon ng fluctuation
fluctuating power supply. So under the computerized system ng LRT, kailangan ay mag-automatic stop lahat ng tren sa linya. So yun na nangyari, huminto ang lahat ng tren because of the defined fluctuation na nasagap ng sistema. So nung huminto na siya, itong isang tren biglang umusad after a few minutes. Umusad siya kahit na naka-red light. So hindi malinaw kung ang makinista ay nagsarili, in-override niya yung sistema para makausad siya. Nagsarili siya, nag-iisa siya. At sa pag-usad niya, natumbok niya yung isang nakahinto na tren sa unahan sa may Monumento Station. Kaya hindi to head-on. Natumbok niya yung puwetan ng tren. Okay, so ito na may tumatakbo lamang ng 20 kilometers per hour. So mabagal to, Connie. So kaya yung video natin ng mga nasirang bagon, makikita mo, hindi ganun ka major yung sirang inabot. Dahil mabagal naman talaga may speed limit ang ating mga tren, hanggang 20 kilometers per hour lamang. So natumbok niya. So mali na umusad siya ng naka-red light pa, dahil offhand, dumalabas, naka-red light naman daw talaga lahat Bakit siya umusad? So umusad ba siya ng pagsasarili ng makinista, nang hindi nagpaalam sa control center? O umusad siya dahil nagkaroon ng failure ang sistema na napausad niyang tren? Kasi dapat hindi niya mapapausad yun habang naka-red light. Dahil That's right. computerized yun, hindi niya yun mapapausad. Bakit nga napausad? Baka rin nagka-problema sa automatic braking system. Yung mga bagay na yan ang aalamin kung bakit nangyari yung problema na yun ng Sabado, Connie. Ayun, malinaw na, Mark, kasi kanina pa namin yan na umaga sa unang hirit pa lamang, no, pinagtatalunan kung nagbanggaan, kasi yun yung nare-report natin pag sinabi mong banggaan, pareho sila. At mabuti na linaw na yung isa ang talagang umusad. And from there, makikita natin siguro na kung ito ay kasalanan ng mismong nagpapatakbo or mayroong failure doon sa mismong makina. Maraming salamat, Mark Salazar.